Ganun lang po, mga kababayan. Although armado yung ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre po, sabi ni Browner po, they held their guns. Walang panonotok na ginawa. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Inalabas na mga kababayan ng Armed Forces of the Philippines yung nakuhang video sa pang-aagaw po ng mga food supplies natin para sa mga sundalo na naka-assign po doon sa BRP Sierra Madre. Ayan po, mga kababayan, matindi talaga po pala yung ginawa. Parang patintiro po yung nangyari. Pero sabi ng ating Armed Forces, si General Browner, walang katotohanan po na tinutukan ng ating trupa yung mga Chinese. Mga professionals niya yung ating mga trupa, pero inawakan na niya yung baril. Yan po yung sabi ni General Browner. Armed Forces Chief denies Filipino soldiers pointed guns at China Coast Guard intense confrontation. Yan po yung sabi ni General Browner. Pero inawakan nila yung kanilang weapons. Mga sundalo yan, siyempre may mga weapons, mga kababayan. Baka akyatin na sila doon. Dapat laging ready hanggang kamatayan to defend our position, mga kababayan, sa West Philippine Sea. So normal yan Kaya nga mga sundalo, mga sundalong magigiting, pero po, professional sila. Ito po yung video yung shinare ng Armed Forces of the Philippines sa mainstream media. As published by Manila Bulletin ngayon, talagang nakakainit po ng ulo. Panoorin po ninyo. Yung pala ilabakan nila. Ayan pa. Lako. Wala. Lapitan nyo agad Yung malaki yung sa China, Yung item, lapitan nyo, yung item. May flag ng China. Yung maliliit sa atin, Lapitan nyo, yung item. May naulong. Yun yung airdrop ng mga pagkain, Yan. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. So, inaagaw po ng Chinese, boat. Ito yung sa China, dalawa, Ito yung atin, Nahulog. Yung item pa ninyo, yung parachute. Kunin yung parachute. So, ganun yung ginagawa nila, mga kababayan, Yan mga Chinese na mga walang iya. Hindi man nila ito, territory. Ang bibilis ng ating mga, mga Filipino boats, ang bibilis po gumalaw. Maliliit pero mabilis. Nakita talaga nila. Yun ang ginagamit nila para that is part of the strategy. Mga kababayan, para pwede silang Hilahin nyo yung parachute. makagalaw ng mabilis. Hilahin, dalhin sa Bahura. At na madala dito sa Bahura. Mababaw kasi dito po sa Bahura. Yung lugar kung saan sinadsad yung ating BRP Sierra Madre. Ang gagaling ng ating mga Make sure na makuha na video, mga trupa. Inaras na sila. Ako. Sa Bahura, babanggain kayo. Bahura lang kayo, Bahura. Dali na sa Bahura. So palapit sila dito sa Bahura, mababaw dito. Huwag niyo pakuha. Inaagaw talaga po. ng mga Chinese ito. Chinese. Ito yung trupa natin. Pakasal natin dyan. Standby nyo dyan. Sir, recover na yung una pa lang. Nakuha natin, nakuha. Hinoy-hoy nila. Hoy! Patay na yan, patay! Sinusot-sotan nila. Tapos dinodoro lang po ng kamay. Ayan o. Ginaganon. Dinodoro. Hoy!
Ganun lang po, mga kababayan. Although armado yung ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre po, sabi ni Browner po, they held their guns. Walang panonotok na ginawa. O ito yung press con po na ginawa ngayon ni General Browner. Pakinggan po natin. Of the airplane dropping supplies near the BRP Sierra Madre, probably that was when they started to react, by sending their ribs, rigid hull inflatable boats, ribs. And as you saw in the video, when the second resupply package was dropped, they attempted, or they went to the area to recover it, despite the fact that our boats were already there. So kitang-kita po, nandun na yung ating dalawang maliit na bangka, speedboat po, rubber boat pala, tawag doon. Talagang inaagaw nila, ganon yung kawalang hiya mga kababayan, itong mga Chinese, talagang kung hindi ka professional soldier, puputukan mo na, kailang under order, mga kababayan, yung ating mga sundalo, na maging mahinahon po sila. So ito po yung official statement na pinalabas ngayon ni General Romeo Browner on the alleged gun pointing incident na inaakusa sa atin ng mga Chinese. Sabi niya po, the Armed Forces of the Philippines denies the reported allegations of gun pointing by our troops stationed in BRP Sierra Madre. Sa ayungin Siol po, sa mga personnel ng China Coast Guard, our personnel are governed by the rules of engagement, ROE, and clearly acted with the highest level of professionalism, restraint, and discipline in the performance of their mission to safeguard our sovereignty and sovereign rights. Foreign vessels that venture dangerously close to our military vessel and in violation of safe distance protocols necessitate heightened vigilance and alertness from our personnel. Hence, our troops were seen on guard because of the CCG's provocative presence, yung China Coast Guard po, near BRP Sierra Madre. We reiterate our commitment to peace and stability in the region, as emphasized by President Ferdinand Marcos Jr. Any aggressive actions that threaten this peace and the safety of our troops and stations will be met with the necessary and appropriate measures. The Armed Forces remains resolute in its duty to defend our nation and its people against any threats, necessary and appropriate measures. So depende po kung agresibo sila at siguro kung pasukin na ng mga Chinese yung ating BRP Sierra Madre, na siguro magkakaputukan. Siyempre po, hindi tayo papalupig. Alangan man magpauna tayo. Buhay na po yung katapat niyan. Kaya I think yung mga Chinese din, hindi gagawin yon kasi mga duwag man yan. Intimidation nga po lang ang ginagawa nila. Parang mga aso, sige lang ang tahol dito, tahol doon. Sabi nga natin po, ang mga aso pong sige ang tahol, hindi man yan po kakagat. So una dito, yung Chinese Coast Guard po, yung China mismo, inakusa tayo, tinutukan na niya yung aming Coast Guard. Dapat man talaga, tutukan na kayo eh. Diba? Ayan po, sabi dito. Dalawa daw na mga Filipino personnel natin ang nanutok ng baril sa kanilang Coast Guard during the confrontation of the BRP Sierra Madre noong May 19. Sabi po ni Browner, yung mga tropaan niya natin, hawak lang yung mga baril nila. Just held on to their weapons. After the Chinese Coast Guard boats came very close na niya doon sa barko, sa BRP Sierra Madre. Pero hindi niya sila nanutok ng baril. It was just in preparation for self-defenses in case something happens because they were very close, sabi po ni Browner sa press conference.
describing the actions of China's Coast Guard as provocative. This was a cause of alarm, anya. So our soldiers, as precautionary measure, held on to their firearms. It is part, anya, of the rules of engagement. Normal po. Siyempre, nakakasana yon mga kababayan. In case talagang desidido itong mga duwagman na Chinese, dinadala tayo sa laki. Akala nila di natin sila papatulan, naka-ready po to attack. Pero yung pag-atake po natin is a defensive action. Malinaw po sa inyo mga Chinese, ready po kami. Subukan lang po ninyo na may madisgrasya sa aming mga sundalo. Magalo po ang balat sa tinalupan. Sabi ko nga po mga kababayan, pag naiposisyon na yung ultimate weapon, na malamang may nakaposisyon na pong iilan sa ating mga EDCA sites para matapos na po ito kung walang mag-volunteer po. Ako yung mag-volunteer, ako na lang ang pipindot para tribulation agad po. Anyway, sabi ko sa inyo, as prophesied in the Word of God, tribulation will come. It is just, mga kababayan, a matter of time. Alam ba ninyo po? Ganun ang direksyon ng mundo. Kasi nga po, talagang mag-away ang tao with this kind of people, tulad ng mga Chinese, na napaka mga walang iya. Nakita ninyo yung video, mga kababayan, kung paano winawalang hiya po tayo? Yan po. Ilabangan nila. Lako. Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Ikaw ay para drop. Kita ninyo, mga pagkain natin, ng mga sundalo natin, inaagaw nila. Ano na nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Kasi, ang rason nila mga kababayan, mga construction materials anya, may ganyang construction materials ba? Napakalinaw, mga pagkain lang, napakaliliit na package. Food packs. Yung item pa ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Nananadya po sila. Unang-una, wala silang right dyan sa lugar na yan. It is well within the 200 nautical miles exclusive economic zone, mga kababayan, ng Pilipinas. Ang layo-layo nila. Tingnan ninyo. Buti na lang ang gagaling ng ating mga mga tropa. Talagang nakikipagitgitan sila. You see? Inaagaw nila yung pagkain ng ating mga sundalo. Ang intensyon nila gutumin ng ating mga sundalo para umalis na lang dyan sa BRP Sierra Madre po. Dalawa lang yung sakay. Dalhin sa Bangura. Sila, ang dami nila. Kaya siyempre, ready yung ating sundalong. Putukan sila in case. Pag may madisgrasya sa ating mga kasama. Tingnan ninyo. Gustong banggain, umiiwas na lang po. Nakikipagpatintero. Ayan. Gustong banggain, Sa Bahura, babanggain kayo. Babanggain na niya kayo, doon na kayo sa Bahura. Umiiwas na lang po tayo. Ganyan ang pang-api sa atin, Itong mga Chinese. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa Gandam. Ano pa kayong baril, sir? Yung mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover na yung una parang ha. Ako natin, ako. Hinuhoy-hoy na lang. Patayin na yan, patayin! Ayan Hoy, hoy! Hinuhoy-hoy na lang po. So, ginagawa na naman po tayo ng mga black propaganda nila. Sinasabing tayo po nagiging agresibo kasi tinutukan na natin sila ng baril. May nakita kayong baril po? Tinutukan po ng kamay, dinuro na lang. Hoy! Hoy! Ganon. Pero despite that, mga kababayan, naging successful pa rin yung yung resupply mission. Sabi ng ating armed forces, yan yung ating BRP Sierra Madre. Siyempre mga sundalo natin naka-assign dyan po. Armado siyempre sila. So sabi po ni
Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, yung largely naging successful pa rin yung resupply mission. While some essential supplies were seized, kinuha nila and dumped overboard by the CCG, our brave soldiers were able to pick up the items that were delivered. Nakuha pa rin po. Ngayon, sabi naman ng ating Philippine Navy, yung sinasabi ng China na in-intercept nila yung resupply mission kasi ang dudaan nila, mga construction materials yung dala. Zero common sense itong mga Chinese na to. Yan po. Sabi ni Navy spokesman Vincent Trinidad, they lack common sense. Their narrative is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense Kasi unang-una, may construction materials na ganun kaliliit na package. Ang liliit po, construction materials ba yun? Yung dala po, mga pagkain ng ating mga sundalo. At unang-una, sabi nga ng ating mga authorities, kahit anong gusto nating dalhin, pwede po. Wala silang karapatan kasi sakop ng ating exclusive economic zone. Bakura natin po. So pwedeng gawin natin sa ating bakuran ang kung anong gusto nating gawin. Sila yung pumasok, sila yung trespassers po. Andi dito po. Iyan Philippine Exclusive Economic Zone. Hanggang dito po. Dito na sila Mga kababayan, nandito yung BRP Sierra Madre Ayan, sabi ng China, niretrieve namin yung inairdrop, hinulog ng helicopter na mga packages para inspeksyonin. Ayan, sabi po dito, the Chinese Coast Guard retrieved supplies that were airdropped for Filipino troops at the BRP Sierra Madre on May 19 to inspect for construction materials in accordance with the agreement with the Philippine government prohibiting the delivery to the grounded warship. Yan po yung pinaninindigan nila. May agreement daw. Ito yung secret deal na sinasabi mga kababayan na iniimbestigahan ngayon ng Congress na sabi pinasok po ni Mao Diggs. Pero si Mao Diggs mismo nag-deny. Ang nagbulgar po na may secret deal na ganon, si Harry Mao. Wala man maipakita sila na dokumento na may ganon kasunduan with the Philippine government. Yan sabi dito sa balita na pinapakalat po nitong si Herman Teo Laurel, President ng Manila-based Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Sabi niya, a correction and clarification must be made of the erroneous report alleging the Chinese Coast Guard seized and dumped overboard the airdrop supply, sabi po ni Herman Teo Laurel. Ito yung sige pong propaganda. Taga dyan sa Quezon City ito po. Dapat nito po, i-check din yung birth certificate. Baka tulad din po ito ni Alice Goo. Kasama ito sa mga grupo ng Maisog. Siya yung nag-host po ng press conference doon sa Quezon City ng grupong Maisog. Tapos nilunsad nila doon yung Marcos Alisjan. Yan ang ibig sabihin ng MAD. Mas maganda po na sad na lang Sara Alisjan. Absent po doon sa signing ng batas na nagbibigay po ng additional allowance para sa mga teachers. Ang wala po si Inday. Kasi naman Mr. Maravillas, ang author pala noon, kalaban nila, si ACT Party List Representative Franz Castro. Ganon mga kababayan. Sabi po ni Laurel na propagandista ng China, upon any confirmation that only food, water, and medicines were in the airdrop package, this was eventually cleared. Anong karapatan ninyo magbigay ng clearance? Inyo ba yung lugar? Mga assuming po ito mga Chinese. Kaya sabi ko sa inyo, higpitan po ang pagpasok ng mga Chinese tourists po dito. Baka mga spies na yung iba dyan.
mga sundalo na ng China naniniktik dito po sa atin. Sabi ng China, yung akusasyon niya, malian niya. Kasi lawful niya unjustified yung aming ginawa. Ano nga ang ginagawa ninyo dito sa aming exclusive economic zone? Sakop ng aming sovereign rights, sovereignty. Ang layo-layo ninyo, nandito kayo. Ito kami. Tapos nandito na kayo. Ito yung exclusive economic zone, Philippine Exclusive Economic Zone. Kami yung may karapatan dito. You see? Pero there is a time for everything, siyempre. Magpapasensya muna kami. May panahon na you will be forced na umatras. Hintay-hintay lang po. Ina-assemble na namin yung superior force para tundukan ang inyong pang-abuso sa amin dito po sa West Philippine Sea. Magaling ang aming Pangulo po. Hindi ninyo pwedeng sindakin. At basta na lang po paikutin yung Chinese po ninyo, Defense Secretary at saka yung Chinese General. Sino palpal ng aming Pangulo doon sa Singapore? Yan po yung aming magiting na presidente. Moral ascendancy. We find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Well, President Marcos taking on a narrative, essentially... Malinaw mga Chinese, sabi ng aming Pangulo, Filipinos do not yield. Hindi po kami pasusupil sa mga paninindak ninyo. Sa susunod, totoo na yung panunutok po, hindi na lang akusasyon ninyo. At hindi lang panunutok, ipoputok na namin yan. Pag hindi kayo tumigil sa pang-api sa amin, we will defend our country. Ready po kami yan. Sabi ng ating Pangulo, whatever it takes, at all cost, the life, flowing water niya in the West Philippine Sea, flow in the blood of every Filipino. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Filipinos do not yield. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.